Noong 2016 nagpas siyang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa mundo na gumawa ng sasakyang pangkalawakan na makakarating sa ibang bituin habang buhay pa tayo. Ibinigay nila ang dolyar, 100 milyon sa top engineers ng Silicon Valley para gawing totoo ito. Pero natigil dahil sa problema sa pisika na di kayang solusyonan ng kahit anong code. Ang sikreto sa interstellar na paglalakbay ay hindi paggawa ng mas magaling na computer. Isa itong mikroskopikong piraso ng salamin na nasa Texas na walang makina, walang gumagalaw na bahagi, walang AI, pero kayang magmaniobra ng mas eksakto kaysa sa kahit anong drone na nagawa na. Maaring ito lang ang tanging paraan para makarating tayo sa ibang bituin. Kabanata 1, ang barkong multo na nagkakahalaga ng $100 milyong. Ang Alpha Centauri target ng Breakthrough Starshot ay 437 light years mula sa daigdig. Iyan ay 25 trilyong milya ang layo. Gaano nga ba yon kalayo? Isa sa pinakamabilis na inilunsad ng tao ay ang New Horizons probe. Umakyat ito mula sa daigdig sa bilis na 36,000 milya kada oras. Kahit ganon, kung ilalagay mo ang New Horizons sa isang diretsong daan at itutok ito papunta sa Alpha Centauri, aabutin ito ng humigit kumulang 78,000 taon bago makarating. Ibig sabihin, hindi ito magaganap sa buhay mo, ng anak mo, o kahit sa alinmang sibilisasyon na makikilala ang gumawa nito. Noong 78,000 taon na ang nakalipas, hindi pala ganap sa mundo ang mga makabagong tao. Wala pa noon ang agrikultura, pagsusulat, gulong, pamahalaan, pera o organisadong relihiyon. Kasya ang panahong iyon sa biyahe ng pinakamabilis nating sasakyan papunta sa pinakamalapit na bituin. Kung nagtataka ka, ang Apollo Moonship, pinakamabilis na napaliparang sasakyang pangkalawakan, ay mas matagal pa ang biyahe. Abutin sila ng nakakagulat na 114,000 taon bago marating ang Alpha Centauri system. Dahil dyan, ang 78,000 taon ng New Horizons ay parang masyado pang positibo. Nang tumayo si Yuri Milner, isang bilyonaryong pisikong Ruso, sa New York noong 2016, ang nais niyang solusyonan ay problema sa oras at distansya. Limot na ang chemical rocket. Itigil na ang pagsubok na magdala ng gasolina sa trilyong milyang layo dahil ang gasolina ay may bigat at ang bigat ay nangangailangan ng mas maraming gasolina para mapagalaw ito na nagdadagdag pa ng bigat na nangangailangan ulit ng mas maraming gasolina. Paikot-ikot lang ito. At yan mismo ang dahilan kung bakit karamihan sa mga rocket ay puro tangke ng gasolina lang sa simula. Sa halip, iwan ang gasolina sa lupa kasama ang maraming laser. Pagkatapos, gumawa ng napakaliit at magaan na sasakyang pangkalawakan na may timbang na 0.03 onsa o 1 gramo. Sa gitna, may chip na parang selyo ang laki na may kamera, prosesor, baterya at transmitter. Ikabit ito sa layag na 13 talampakan ng lapad, pero ilang daang atomo lang ang kapal, kaya kaya na ng presyon ng liwanag na itulak ang sasakyan sa kalawakan. Tinawag itong star chip ng Breakthrough Starshot at mukhang simple ito sa tsura. Tutukan ng mga laser ang layag nito at panoorin itong bumilis ng higit sa 37,000 at 200 milya bawat segundo sa loob lang ng ilang minuto. Sa 20% ng bilis ng liwanag, 20 taon lang para makarating sa Alpha Centauri, malaking pag-unlad dito kumpara sa 78,000 taon. Ang tadang panahon ay ginawa na lang para sa isang henerasyon, hindi sa lahat ng henerasyon. Para tumaas ang tsansang may makaligtas, fleet ng 1,000 star chip ang ipapadala, hindi lang isa. Alam ng team ni Milner na mas mura ang may mga reserba kaysa magsisi. Madaling maintindihan ng tao ang 20 taong biyahe. Huwag mo nang problemahin na abuti ng 4 na taon bago makabalik sa Earth ang mga larawan mula star chip sa Alpha Centauri gamit ang mga laser na dala nito. 4 na taon ay parang patak lang sa balde. Maaring abutan pa natin ang pagbabalik ng datos na yon, kaya pinalakpakan ng mga tao sa kaganapan noong 2016 ang ideyang ito dahil talagang nararapat. Ang hindi masyadong napag-usapan ng Enterprise ay ang napakahalagang laser array. Kailangan ito ng 100 gigawatts na kuryente para gumana na katumbas ng kabuuang output ng halos 100 nuclear power plants na sabay-sabay umaandar. Ang buong United Kingdom, lahat ng ilaw, pabrika, phone charger at coffee machine sa bawat opisina sa London ay karaniwang gumagamit ng mas mababa sa 40 gigawatts sa isang normal na araw. Kaya ang mga laser ng Starshot ay kakailanganin ng 2.5 beses ng buong power grid ng Britain sa isang selyo sa kalawakan. Hindi naman ito sikreto. Alam ng mga ininyero ang mga parameter ng proyekto at sinabi pa rin nila ito. May planong lutasin ang problema sa enerhiya sa susunod. Hindi nila nagawa at hindi rin nila nalutas ang isa pang problemang papatay sana sa maliit na spacecraft bago ito makalabas ng solar system, gaano man karaming enerhiya ang magagamit. Problema na di kayang solusyonan ng 100M na budget, kabanata 2.
ang madulas na beam. Ang napakalakas na laser beam na nantutulak sa maliit na spacecraft at nangangailangan ng napakalaking enerhiya para paandarin ay siya ring tuluyang sisira rito. Mangyayari ito agad ayon sa disenyo bilang direktang epekto ng mga batas ng pisika. Sa sandaling ang layag ay lumihis kahit konti lang sa gitna na tiyak namang mangyayari. Hindi kontrolado ang kondisyon ng universo. Kailangang dumaan ng laser sa daan-daang milya ng magulong atmosfera bago makarating sa spacecraft. Isipin mo magbalanse ng isang marmol sa ibabaw ng isa pang marmol. Posible ito sa teorya. Pinapayagan ito ng geometry. Pero kapag gumalaw ang marmol kahit bahagya, wala nang gravity na magbabalik dito. Lalo lang itong lalayo at bumibilis habang gumagalaw. Pinapalala ng kawalang tatag ang sitwasyon. Isipin mong ang marmol sa ibabaw ay parang sasakyang pangkalawakan na mas manipis pa sa bula ng sabon. Ang marmol sa ilalim ay isang laser beam na may enerhiyang katumbas ng output ng 100 nuclear power plants at ang pagkahulog mula rito ay nangangahulugang agarang pagsingaw. Iyan ang kinatawag na beam riding instability. Natuklasan ng mga mananaliksik na nag-aaral nito ang isang halos nakakawalang gana na bagay. Ang isang patag na layag ay hindi kailanman magiging matatag sa isang sinag ng laser. Kahit papaikutin mo ito o baguhin ang hugis sa kahit anong paraan, ang patag na layag ay hindi kailanman magiging matatag. Wakas! Sa mabagal na bilis, ito ay nakakainis na suliranin sa ininyeriya. Pwede mo itong itama gamit ang sensors na nakakakita ng pag-uga, mga onboard computer na nagpoproseso ng error, o marahil ilang thruster na nagtutulak pabalik sa gitna ang spacecraft. Ang prosesong ito ay pwedeng tumagal ng ilang daang millisecond na ayos lang, pero lahat ay nangyayari sa teorya sa 20% ng bilis ng liwanag. Sa bilis na yon, ang ilang daang millisecond ay tila walang hanggan. Pagka-detect ng sensor sa pag-uga, pagproseso, pagpapadala ng signal sa thruster at paghintay na umandar ito, halos 11,200 milya na ang nalakbay ng spacecraft. Yung window ng pagwawasto mula simula ng pag-uga hanggang mawala ang spacecraft ay nasa microseconds, isa sa 1,000,000 bahagi ng isang segundo. Hindi kaya ng pinakamabilis na thruster ang sobrang bilis ng correction loop. Magiging singaw na ang spacecraft bago pa mabuksan ang valves. At hindi pa natin napag-uusapan ang alikabok sa kalawakan. Sa pagitan ng daigdig at Alpha Centauri ay may tinatayang daang sextillion na partikulo gaya ng alikabok, hydrogen at helium. Sa 20% ng bilis ng liwanag, tumatama ang bawat isa sa spacecraft na parang bala. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Korea Astronomy and Space Science Institute na ang isang bakal na sasakyang pangkalawakan ay magkakaroon ng mga bunganga na 0.15 pulgada ang lapad at 0.04 pulgada ang lalim sa ibabaw nito bago pa makarating sa destinasyon. Tayang sirain ng malaking butil ng alikabok ang sasakyang pangkalawakan. Ang Breakthrough Starshot ay proyekto ng Silicon Valley at sagot nila rito ay gumawa ng mas mahusay, mas mabilis at mas matalinong code. Kung mabagal ang correction loop, bakit hindi ito i-optimize? Kung di kaya ng processor, gumawa ng mas mabilis na processor. Epektibo ang pamamaraang ito sa halos lahat ng problemang ibinigay sa software para lutasin. Iyan ang dahilan kung bakit ito ang default na tugon ng henerasyon ng mga inhinyerong. Nakita kung paano nilamon ng software ang mundo at naniwalang kaya nitong lamunin ang kahit ano. Hindi nito kayang saklawin ang laki ng paglalakbay na ito dahil ang pagpunta sa ibang sistema ng bituin ay hindi problemang software na nagmumukhang problemang hardware. Ang delay sa bilis ng liwanag ay hindi madaling ayusin dahil kailangan pa ring dumaan ang signal sa hardware para padanahin ang thruster. Pero ang spacecraft ay gumagalaw sa napakabilis na bilis, kaya kahit kaunting pagkaantala lang ay nangangahulugan na nakalayo na ito ng napakalaking distansya bago pa man may makarespond. Hindi yan software na pwede mong i-optimize dahil mas mabilis ang physics sa code. Kailangan igalang ang Breakthrough Starshot team. Bago magsimula ang proyekto, isinapubliko nila ang listahan ng mga hamon sa engineering at ginawang bukas ito sa lahat. Direktang kinilala ng listahan ang problemang ito. Beam instabilities ang sentro ng lahat, pati ang pagkakaibang puwersa sa layag at ang hindi pantay na pag-init. Para itong coroner report bago pa ipinanganak ang pasyente. 9 na taon nilang pinag-isipan ang problemang ito. 9 na taon ng maliliit na grant, akademikong kumperensya, mga optimistikong papel at unti-unting pagkaunawa na hindi malulutas ang problema sa pagwawasto gamit ang mga kasangkapan at budget na dala ng proyekto para lutasin ito. Hindi kayang habulin ng komputasyon ang isang pag-ugoy na sumisira sa spacecraft ng mas mabilis kaysa sa pisikal na kayang iproseso. Kailangan mo ng spacecraft na agad nakakakorek ng pag-ugoy bago pa nito maramdaman. Hindi naghihintay muna ng instability bago kumilos.
Isang spacecraft na hindi magiging unstable kahit anong gawin ng beam dahil sa materyales na bumubuo rito. Ngayon, parang science fiction na lang yan, pero ito rin ang binuo ng grupong doctoral students sa Texas sa nakalipas na ilang taon. Kabanata 3, ang DART at ang mga Texan. Ang mga doctoral students sa laboratorio ni Dr. Xiaofeng Wang sa Texas A&M University ay hindi sa karaniwang pananaw ang mga taong aasahan mong makalulutas nito. $100 milyong na inisyatiba mula sa Silicon Valley ang nabigo na at sinuportahan pa sila ng ilang sa mga pinakakilalang siyentipiko na buhay pa ngayon. Wala silang benepisyo mula sa sikat na tagapagsalita o press event sa New York. Nakipagtulungan sila sa fabrication facility sa campus sa College Station, Texas, isang lungsod na kilala sa football at mga 2 oras ang layo kahit saan. Ang ginawa nila ay tinatawag na MetaJet. Ang mga prototype na yon ay ilang 10 micron ang lapad. Bilang sanggunian, ang isang hibla ng buhok ng tao ay mga 50 hanggang 120 mikron ang lapad. Kaya pwedeng ihanay ang maliit na grupo ng mga MetaJet sa ibabaw ng bagay na dati mo akala ay masyadong maliit para makita. Mas magaan pa ang buong aparato kaysa paperclip. Wala itong thruster, gumagalaw na bahagi, onboard computer o anumang sistema ng pagpipiloto. Pinakamaganda, laser pa rin ang nagtutulak dito, pero ang material mismo ang nagdidikta ng direksyon, gaya ng ukas sa plaka na gumagabay sa karayom. Sa madaling salita, magkaiba ang gawain ng sinad at tungkulin ng material, kaya mahalaga ang pangalawang bahagi. Kahit malutas ng breakthrough Starshot ang beam riding, makagawa ng layag na lading nakasentro sa laser at mabuhay ang sasakyan sa init habang bumibilis hanggang 20% ng bilis ng liwanag, may isa pang malaking problema sa dulo ng paglalakbay. Hindi mo alam ang pupuntahan mo. Hindi totoong walang laman ang kalawakan. May mga ligaw na partikulo, hila ng grabidad mula sa mga bagay na daan-daang bilyong kilometro ang layo at walang palatandaan. Ang sasakyang pangkalawakan na tatawid ng 437 light years ay naapektuhan ng bawat isa sa mga puwersang yon sa bawat segundo ng 20 taong biyahe. Maliit ang bawat tulap pero malaki ang epekto kapag pinagsama. Tinukoy ng mga ininyero ng Starshot na tagumpay ang pagdating kung makalapit sila sa loob ng isang astronomical unit ng Alpha Centauri. Para maliit lang yon hanggang maintindihan mo ang tunay na ibig sabihin ng astronomical unit. Pinapayagan nito ang paglihis ng hanggang 73.2 milyong milya. Tinatayang yon ang layo ng daigdig sa araw. Mapagbigay na yon para sa kanila. Kasing laki ng orbit ng daigdig ang target at di tiyak kung tatama ang di na itutuwid na light sail. Inamin mismo ng sarili nilang mga mananaliksik na ang maliliit na panginginig pa lang sa laser array ay maraming order of magnitude ang layo sa katumpakang kailangan ng misyon. Kahit may tulong, malamang hindi pa rin tatama ang probe sa target na singlaki ng orbit ng planeta. Parang nag-aagis ka ng dart mula New York City at sinusubukang tamaan ang pinakasentro ng target sa London nang hindi nakikita ang target, gumagalaw pa ito at kapag nabitawan mo na, hindi mo na mababago sa loob ng 20 taon, ganyan ang hamon sa nabigasyon. Alam natin na ang tipikal na solusyon sa problema sa pagpipiloto ay nagpapabigat. Magdagdag ka ng timbang sa isang spacecraft na ang buong propulsion system ay nakadepende sa presyon ng liwanag at maaaring humantong yon sa hindi may iwasang pagbagsak. Ang sistema ng pagpipiloto na magliligtas sa misyon ay sharing sistema ng pagpipiloto na ginagawang imposible ang misyon. Iyan ang tiyak, elegante at nakakabaliw na bitag na hindi nakatakas si Breakthrough Starshot. Nakatakas naman ang MetaJet dahil tumanggi itong sumali. Walang sistemang pagpipiloto na magdadagdag ng bigat dahil hindi sistema ang pagpipiloto. Ang katangyang ito ay nasa material na bago pa umalis ang barko sa lupa, kaya para maintindihan ito, kailangan nating agad tumingin sa napakaliit na antas. Kabanata 4, ang ukit sa plaka. Ang MetaJet ay gawa mula sa isang uri ng material na tinatawag na metasurface, isang napakanipis na sheet ng silikon na nababalutan ng hanay ng mga nanoscale na haligi. Mas maliit pa ang mga haligi kaysa sa lapad ng hibla ng buhok ng tao. Napakaliit ng mga ito. Ang disenyo sa ibabaw ng salamin na kasinlaki ng kuko mo ay may sapat na estrukturang kayang maglaman ng multi-volume na ensiklopedia. Eksaktong dimisenyo ang taas, diametro at agwat ng mga haligi ng metasurface para kontrolin ang mangyayari sa liwanag kapag tumama ito sa ibabaw. Baguhin mo lang ang isang haligi ng ilang nanometro at mababago mo na ang direksyon ng iyong barko. Ang nabigasyon ng interstellar na sasakyan ay naka-encode sa mga sukat na di makita ng karaniwang mikroskopyo. Ito ang layunin ng mga haliging iyon. Kapag hinawakan mo ang hose at diretso ang agos ng tubig, umaatras ang hose sa kamay mo. Yan ang simpleng pisika. Ikatlong batas ni Newton, ang tubig ay pumupunta sa isang direksyon. Ang iyong kamay ay natutulak sa kabila. Ngayon, lagyan mo ng baluktot na dulo ang hose.
Biglang lumabas ang tubig sa ibang anggulo, kaya ang hose ay tumulak sa gilid, hindi pa atras. Pareho ang presyon, pero nag-iba ang direksyon ng puwersa. Hindi nagdadagdag ng enerhiya ang dulo ng hose, binabago lang nito ang direksyon ng tubig at kusa na ang reaksyon. Ang mga haligi ng metasurface ang nozzle habang ang laser ang presyon ng tubig. Kapag tinamaan ng liwanag ang reflektibong ibabaw gaya ng salamin, tumatalbog ito at tinutulak ang layag paabante. Dinisenyo ang mga haligi ng metajets para yumuko ang ilaw sa tamang anggulo, kaya kung pailid ang ilaw, pailid din ang tulak sa layag. Hindi kailangan ng tao o bagay sa sasakyan para iprogram ang nozzle dahil ang hugis na mismo ang programa. Ito ang kagandahan ng sistema. Habang lumalayo, mas malakas itong naitutulak pabalik, hindi talaga ito mawawala sa direksyon. Sa usaping init, nakaliligtas ang metasurface dahil kaya nitong ibalik ang liwanag at hindi ito sumisipsip, kaya di ito napapasingaw ng laser tulad ng karaniwang reflective materials. Ang photon ang gumagawa ng trabaho, binabago ang direksyon at nililipat ang momentum, hindi agad ibinubuhos lahat ng enerhiya bilang init. Dating pinakamagandang sagot sa problemang ito, ang graphene, isa sa pinakamalakas na materyales na nagawa ng tao. Iminungkahi ng mga mananaliksik na tiklupin ang layag na parang karayom para mabawasan ang cross-sectional area at makaligtas sa alikabok habang naglalakbay. Ang Metajet Silicon Metasurface ay ibang sagot talaga. Hindi lang mas matibay, mas matalino pa. Sa laboratorio, ipinakita ng team ni Lance ang buong galaw sa 3 dimensyon gamit ang iisang nakapirming laser beam. Napagana nila ang Metajet prototype ng mabante, gumalaw paharap, patagilid at umangat gamit lang ang iisang pinagmumulan ng liwanag. Walang gasolina, walang input sa pagpipiloto o anumang kontak. Unang beses itong nagawa ng optical propulsion system at ayon sa team wala pang ibang gumawa nito. Ilaw ang gumagawa ng isang bahagi, materyales naman sa isa. Hindi napapagod ang material o nauubusan ng propellant at hindi na kailangan maghintay ng utos mula sa computer. Kabanata 5. 4 na tuldok 37 light years higit o kulang. Hindi lang team ni Lons ang natatrabaho sa problemang ito. May mga mananaliksik din sa Caltech at iba pang grupo na gumagawa ng katulad na stability research para sa laser-driven light sails. Hindi aksidente na maraming seryosong research team ang magkakaiwalay na humantong sa mga solusyong nakabatay sa materyales para sa steering problem ng breakthrough Starshot. Napagtanto ng larangan ng Silicon Valley Instinct na lutasin ito gamit ang software ay hindi talaga ang tamang paraan para sa partikular na trabahong ito. Sa ngayon, ang mga prototype ng Metajet ay nasa 10-10 microns ang laki. Ang tunay na interstellar sail ay dapat ilang talampakan ng lapad at wala sa Texas AA at MO saan man ang nagpapanggap na maliit lang ang agwat na yon. Ito ang dahilan kung bakit mapupunan ng agwat sa parang hindi nagawa ng mga naunang lapit. Ang pisika ay nakabase sa lakas ng laser, hindi sa laki ng aparato. Ang prinsipyong nagpapagalaw sa micron scale prototype sa laboratory ay siya ring gumagana sa meter scale na layag gamit ang gigawatt class na sinag. Pareho pa rin ang mekanismo. Ang nag-iiba lang ay engineering at ito ay naiaayos o napag-uusapan di tulad ng pisika. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang microgravity testing kung saan ipapakita na ang Metajet ay umaasta sa mga kondisyon ng kalawakan katulad ng pag-asta nito sa laboratorio. Nag-apply ngayon ng pondo ang koponan ni Lund para maisa katuparan nito. Mas tahimik, maliit at di kasing photogenic ng press conference sa One World Trade Center kasama si Stephen Hawking. Kung magtagumpay ito, mas malaki ang magiging halaga nito. Sa huli, gumastos ang breakthrough Starshot ng milyon-milyong dolyar at 9 na taon sa paghahabol sa mga bituin. Ngunit tahimik na umabot sa hangganan nito. Isang grupo ng doctoral students sa college station ang naglaan ng halos parehong oras sa pagtatanong ng ibang tanong. Paano kung hindi na lang kailangan ng barko ng computer, sa halip na gumawa ng mas mahusay na computer para rito? Ang aparatong maaring magdala balang araw ng unang mensahe ng sangkatauhan sa ibang bituin ay walang makina, steering computer o gumagalaw na bahagi. Mas magaan ito kaysa pilikmata at ginagamitan ng liwanag para magmaniobra, parang bowling ball sa burol. Ang Alpha Centauri ay 4 tuldok 37 light years pa rin ang layo. Hindi pa rin nagbabago ang bilang na iyon. Ang nagbago sa publication lab na 2 oras ang layo ay kung may sapat ba tayong dahilan para maniwalang kaya nating marating yon. Baka magawa natin ito, pero tuwing sinusubukan nating abutin ang mas malayong kalawakan, paulit-ulit nating natutunan na dapat munang ayusin ang mga problemang malapit sa tahanan. Alamin kung bakit gustong bumalik ng NASA sa buwan o panurin na lang ito.